Hi, good morning. So today is Friday, last working day for the week. So regarding nga dun sa insurance ko, may finalize na lang ako ngayong umaga. And yun nga, gusto ko lang magpasalamat dun sa lahat na nag-comment dun sa last video ko, no? Dahil yun nga, kinonsider ko lahat ng mga sinabi nyo. Nag-inquire ako dun sa mga ibang insurance provider, like yung Bel Air Direct nga, yung TD Insurance. So may iba-ibang considerations, no? Like yung sa Bel Air Direct, okay sana siya nung initial na kinote niya sa akin na siguro nasa around 350. So nung yung mga subsequent questions pa nga siya, no, meron doon na kung willing daw ako mag-install ng application doon sa phone ko para matrack nila yung driving habits ko. Pag tinanggal mo yun tataas yung premium mo, umabot ata ng mga around 500. Medyo hindi nga ako comfortable nun kasi even last year inoffer na sa akin yung ganung setup, mas mababa ang araw, pero yun lang, parang hindi lang ako comfortable na parang tinatrack lahat nung galaw mo. Para dun nga sa nag-iisip nga na kumuha ng sasakyan, no, na eventually kukuha kayo ng insurance. So hindi siya yung parang Pilipinas na yung premium nyo is based on dun sa value ng sasakyan nyo. Siguro may mga konting changes lang siguro yung sa mga property damage, pero more or less medyo fixed yung amount niya. And dito kasi sa Canada, marami kasing variables. So kahit na pareho kayo ng sasakyan, magkaedad kayo, marami pa rin ibang bagay na kailangan i-consider, kaya nag-iiba-iba yung premium. So mga bagay nga na tinanong nila sa akin, no, para to compute nga kung magkano yung mabayaran ko na premium. Una, yung kung ano yung driver's license na hawak mo, kung G2 ka ba or full G ka, kasi syempre mas mataas yung premium mo kapag G2 yung hawak mo. And of course, syempre kung ano yung sasakyan mo, like eto, this one, Honda CR-V siya na 2021 na sport. So yun nga, nabanggit ko nga sa mga previous videos ko na ito nga yung one of the top cars na ninanakaw dito sa Ontario. So obviously mas mataas yung premium neto compared sa ibang sasakyan. Yung driving experience mo, kung ilang taong ka naman nagmamaneho, may mga ibang insurance companies na kino-consider nila yung driving experience mo sa Pilipinas or kung saan bansa ka man galing. Pero may mga insurance companies na ang kinakount lang nila is yung driving experience mo dito sa Canada. Of course, syempre tinatanong din nila kung male or female yung nagda-drive and kung ilang kayong driver na gumagamit ng sasakyan. Kasi kung like kami mag-asawa, kailangan mo i-declare na dalawa kayo nagda-drive kasi syempre magkaiba yung risk ng mag-isa ka lang nagmamaneho versus dalawa kayo. And kino-consider nga din, nabanggit ko nga rin dun last time, na kino-consider din na kung gaano kalayo yung bahay mo sa pinagtatrabahuhan mo. Kasi syempre kapag mas malayo yung biyahe mo, yung likelihood na ma-involve ka sa aksidente mas mataas. And yun nga, gusto ko lang sagutin tong isang nag-comment dun sa last video ko, no? So basahin ko lang. Galing siya kay Beautiful Sunday 9334. Siguro marami kang ticket na di mo binabayaran or whatsoever, but biglang tumaas car insurance mo, and beside makakatanggap ka ng notice if malapit ka na mag-renew. Napaka-imposible pinagsasabi mo, ignorante. So yun nga, ang ganda sana ng pangalan niya, pero hindi nga kagandahan din yung comment niya. So gusto ko lang siya sagutin. Yung unang question niya na kung meron ba raw akong ticket, nakalimutan ko ang banggitin, hiningi rin yung driver's license number ko, and inararun ata nila sa system yon. Then makikita nila kung meron kang mga violation or may mga may mga hindi ka binayaran na parking ticket or whatsoever, but biglang tumaas car insurance mo, and beside makakatanggap ka ng notices malapit ka na mag-renew. Yung tanong niya is tanong ko rin. And yung notice kung malapit na ako mag-renew, so yun nga, para lang sa kaalaman ng iba na may mga insurance company na may tinatawag sila na auto-renewal. So ganun yung nangyari sa akin. Kasi sa Travelers nga, auto-renewal siya. So nabanggit ko nga sa last video ko na August 14 pa supposed to be magte-take effect yung bagong insurance policy. So pwede ko naman siyang ipa-cancel and ibabalik naman daw sa akin yung binayad ko. So yun nga, to answer his question, walang notice na binigay sa akin kasi auto-renewal nga siya. Since hindi pa nga nagte-take effect, pwede ko pa mabawi yung amount na binayad ko na 794. Sinasabi naman niya na napaka-ignorante ko. Hindi ko naman sinasabi na alam ko lahat. So that's why nga nilalagay ko nga rito sa ano yung mga nangyayari sa akin. Kasi nga, aminado naman ako na hindi ko alam lahat. Siguro naman hindi kawalan sa pagkatao na humingi ng tulong. Kasi isa nga yun sa natutunan ko dito sa Canada, na kailangan mo aminin sa sarili mo na hindi mo alam lahat. Probably kung nasa Pilipinas ka, tumira ako doon ng almost 40 years, masasabi ko na kahit papano, pag may nangyari sa akin, may naging problema ako, alam ko sino lalapitan ko, alam ko kung ano yung gagawin ko. Pero pagdating nga dito sa Canada,
yun nga, back to zero ka, lahat hindi mo alam. Dahil dati nga napo-frustrate nga rin ako din nga yung sa pagkuha ng lisensya. Parang before hindi ko naman pinoproblema yon. Dati kailangan ko pa mag-exam, kailangan ko pa mag-drive test. Ayun nga, parang bumalik ka uli sa simula. Siguro mamaya kapag naging okay lahat, i-share ko sa inyo yung contact number nung kausap ko, kasi as much as I want na hindi mag-endorse ng someone dito sa channel ko, dahil ayoko naman sa susunod na pag-iisipan ako na pinagkakakitaan ko. So pag binigay ko yung number niya, kontakin nyo siya, kasi to be honest, yung experience ko sa kanya, sobrang okay. Nung tumawag ako, how many rings lang, sinagot niya yung telepono, and then in-explain niya sa akin lahat ng coverage, ano ba yung mga options ko. Nung tinext ko siya and sabi niya tatawagan niya ako ng ganitong oras, at talagang tatawagan niya ako ng ganong oras. And syempre gusto mo yung assurance na kapag eventually nagkaroon ka ng problema, mayroon tao na pwedeng tumulong sa'yo. And of course, syempre humingi na rin ako ng permission na i-share nga sa inyo yung pangalan niya, pati yung contact number niya. Kaya ako rin naman gusto i-share sa inyo yung number niya, kasi sayang naman to experience ko, sayang naman tong problema na hinarap ko. Na of course, syempre nagpapasalamat din ako sa mga tumulong sa akin. Si Ate Luvim, siya yung nagbigay sa akin ng number niya. And sayang naman kung mapupunta to sa wala. Siguro para dun sa mga pupunta pa lang dito, para dun sa nagbabalak pa lang bumili ng sasakyan. Ako nung first time ako na bumili ng sasakyan, ito yung isa sa pinoproblema ko, kung paano kukuha ng car insurance coverage. So siguro kontakin nyo lang siya. Kapag na-contact nyo siya, pwede nyo sabihin sa kanya na nakuha nyo yung number niya through dito sa channel ko, or pwede ring hindi. So nandito uli ako sa trabaho, papasok muna ako, and then siguro during lunch break, update ko uli kayo kung ma-finalize namin yung coverage ko. Yun, so lunch break ko na nga, dito uli ako sa sasakyan, and di ko alam kung saan ako pupunta. So malamang pupunta naman uli ako sa Vaughan Mills. And yun nga, na-finalize na nga namin kung ano yung coverage na nakukunin ko. So eto, bigyan ko lang kayo ng idea. So kapag let's say nanakaw or nabangga nga na kailangan ko mag-rent ng sasakyan, meron na akong $2,500 na allocation. And then nakasama na rin dito sa policy ko si Jamie, pero although wala pa nga raw dong increase sa premium, kasi si Jamie parang G1 pa lang siya. And then meron din akong accidental forgiveness, so meaning to say kapag ako yung at fault, may nabangga ako, yung first accident ko would be forgiven. So meaning to say wala pa siyang increase sa premium. Pero kapag pangalawa na, ayun na, I think meron na atang increase dun sa premium. So ganun nga dito sa Canada. So kailangan mo mag-shop around ng car insurance. Hindi ka pwede mag-stick nga lang dun sa previous na insurance provider mo, kasi yun nga, may iba pa silang klase ng computation. So gusto ko lang malaman nyo na insurance premium ko from $794 per month dun sa dati kong provider, ngayon nakahanap ako ng $296 per month na premium. So ang laki ng diferensya, no? So share ko lang sa inyo yung contact number nung nakausap ko, no? Si Sir Jonathan, or si John na lang. So yung number niya is 647-741-0981, and ilalagay ko na lang din yung contact details niya dun sa description box. So kung meron kayong car insurance need, kontakin nyo na lang siya, kasi matutulungan niya talaga kayo. Maglalaan talaga niya kayo ng oras para i-explain sa inyo kung ano ba yung mga coverage, or syempre kung bago lang kayo dito sa Canada, kung paano ba nag-work yung car insurance dito. So again, gusto ko lang ulit magpasalamat kay Ate Luvim, no? Kasi siya yung nagbigay sa akin ng contact number ni Sir Jonathan. And tomorrow, I'm not sure kung matutuloy, hopefully matutuloy, kasi yun, I think magkikita kami ni Ate Luvim. So siguro hindi ko alam kung papayag siya na isama ko siya sa video, but I think nakita nyo na siya sa video ko, no? Pero before, kasi parang nasa background lang siya rin kasi yung nag-host sa amin ng dinner nga, nung get together dun sa Spot Pinoy. Pero tomorrow magkikita uli kami sa bahay naman ni Kuya Ali. Ayun nga, pero medyo nahihiya ako. Actually, na-meet ko na rin siya before dun sa dinner, pero syempre nahihiya ako sa first time na na-meet ko sila. And yun nga, so tomorrow si Kuya Ali naman yung mag-host ng lunch, I think. Actually nakita ko na yung bahay niya sa mga vlogs ni
ni Gerson, pero ito yung first time namin napupunta doon, and medyo malayo lang siya kasi sa Scarborough pa yung bahay nila, coming from Mississauga, parang I think mga 40 minutes drive din. Pero syempre nakakatuwa lang kasi nakita ko nga meron silang swimming pool. So tomorrow pinagdadala nila ng pang swimming yung mga bata. So tingnan natin kung matutuloy tayo tomorrow. And yun nga, naka-message ko nga rin si Gerson, andun din siya. Si Crystal and Marvin, alam ko andun din sila kasi yun nga, naka-message ko na rin sila, pero hindi ko lang alam matutuloy kasi napanood ko nga yung video ni Crystal yesterday na parang may sakit siya. So get well soon. So lunch break ko nga ngayon, punta lang ako sa Von Mills, then mag-iikot-ikot. Then later as usual, after ko dito sa office, sunduin ko lang si Sky sa daycare niya. Pero tonight nga, kailangan ko nga matulog ng maaga kasi minessage ko nga si Don 2 days ago. Kasi yun nga, nagpaalam nga ako sa kanya na kung pwedeng hanggang 11 lang ako tomorrow sa Crumble. Pero nakakatuwa lang kasi pumayag naman siya, and instead na 7 to 11 yung pasok ko, ginawa niyang 6 to 11. So parang okay pa rin, 5 hours pa rin, malaking tulong pa rin yun sa amin. So yung lakad nga natin tomorrow, no, hindi ko alam kung makakapag-video ko kasi syempre kailangan ko muna magpaalam kung okay lang ba na mag-video dun sa bahay nila. So for now, dito ko na lang muna ulit tatapusin tong video. So again, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye!